Check 1, 2, 3, 4, 6. Praise. 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 1, 2, check. Praise. Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Ngayon po ay muli magsama-sama tayo, purihin natin ang Panginoon, awitan natin siya, at again makinig at pag-aralan ng kanyang mga salita. Praise you, Jesus. So lahat po tayo naging matagumpay sa this past few weeks. So syempre ang katagumpayan ay para sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. So lahat ng bagay may katagumpayan. Hallelujah. Pagpunta pa lang dito sa church, tayo ay matagumpay na. Muli po, kami po ang Walls of Salvation Church. We're located in Green Heights. At sa lahat po ng aming mga kapatiran, tsaka lahat po ng mga nanonood and na mag-share ng video na to, you are welcome here. Kung kailangan nyo ng prayer, kung kailangan nyo ng church, at kung kayo din po ay excited na makapakinig ng salita ng ating Panginoon, mag-aral ng Biblia, umawit at magpuri sa Panginoon. We are welcoming you here in our church at sama-sama tayo, magpuri tayo sa Panginoon. So muli po, ngayon po ay panibagong panibagong linggo at panibagong pakikibaka na naman pagkatapos nito, panibagong mundo. Hallelujah. Praise the Lord. So, samahan niyo po kami muli at let's testify yung goodness ni Lord sa ating buhay. So, again po, you are welcome here. We have like a Bible study on Friday. So, lahat po ng aming kapatiran, we are welcoming you here. So, ngayon po, ngayong linggo ay very special. Actually, lahat naman, every Sunday naman is very special kasi nagsasama-sama lahat ng na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. So, mas lalong lumalakas ang pananampalataya. Nagiging masaya ang Panginoon. So, muli po, samahan nyo kami. At tayo po ay magpuri, manalangin at makinig ng salita ng Diyos. At bago po tayo magumpisa, so sa mga kapatiran natin nandito, at sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood at manonood pa lang, yayain nyo na ang inyong pamilya. Makinig na tayo. Let's worship the Lord. Hallelujah. So, samahan niyo muna po kaming manalangin. May I invite everyone to stand up. Ganun din po ang ating mga kapatiran, mga nanonood dyan. Samahan niyo po kaming manalangin. Pwede niyo ipikit ang inyong mata. And let's just concentrate and focus sa presence ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise you, Jesus. Hallelujah. Kataas-taas ang Ama, kayo po ay dakila, makapangyarihan, mabuti, magpakailanman. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Kataas-taas ang pagsamba at papuri ay tanging sa iyo lamang po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, Lord God, at kami po ay buhay. Humihinga, Panginoon, lumalaban at patuloy na nagtatagumpay, Panginoon. Hindi po sa aming kakayanan, ngunit sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat isa na nandirito, Panginoon. Sa mga kapatiran namin na paparating pa lang, Lord. Sa mga kapatiran namin na nanonood, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa na to, Lord God. At alam po namin, Panginoon, kami po ay inyong mga pinili ng iyong mga anak, Panginoon Lord God. At patuloy po kami at hindi magsasawang magpuri, umawit, at mag-aral ng iyong salita, Panginoon Lord. Panginoon, gusto po namin magpasalamat sa inyo, Lord God, sa lahat ng kabutihan niyo sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng mga favor, Lord God, sa aming paglalakbay, sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, at sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, kahit sa aming pagmamaneho, Lord God. Kayo po ay patuloy na nagpoprotekta sa amin, patuloy na gumagabay sa amin. And you always use good people, Panginoon,
to reach us, Lord God, at patuloy niyo rin po kaming ginagamit, Panginoon, sa inyong mga gawain, Lord God. Salamat, Panginoon. And with that, we feel that we are very special, Panginoon. Salamat sa inyo, Lord God. Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, ng oras na to, Lord God, hayaan niyo po kaming sambahin kayo, Panginoon. Awitan kayo, Lord God. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Hallelujah. At pag-usapan namin, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, please don't let us leave this place, Lord, or turn off our phones or TV, Lord God, na wala pong matatanim sa aming puso, Lord God. We praise you, Lord God, and we ask for your blessing, Panginoon. We also want to bless our pastor, Lord God, na magbabahagi ng mensahe ng iyong salita, Panginoon. Bless him, Panginoon, Lord God, na ang kanyang mga salita, Panginoon, ay manggaling sa inyo, Lord God. At kayo lamang po, Panginoon, ang pupurihin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaalay po namin ang oras na to, Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon, Lord God. Pagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at banal, ang aming Panginoon. We praise you, Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise Hallelujah. you, Lord. Come on, let's praise the song. Let's praise the Lord. Hallelujah. Ang pupurihin ko, ikaw Praise you, Jesus. lamang. Ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah, minsan pa po. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah, pangamba ko'y di nawawala. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama, kapayapaan nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the
may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Lord, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah, minsan pa po. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng minsan pa po. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Napapuri, yes Lord, sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Di ako magsasawang lumaban
pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso kong ito, Hallelujah. damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya sa piling ng Panginoon, kay saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Let's worship the Lord. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Minsan pa po, di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah! We praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Lord Jesus. Hallelujah! Ikaw lamang po ang aming tinataas, Panginoon, sa hapon nito at aming patuloy na pinapapurihan, Panginoon. Pagkat tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang po ang nararapat sa lahat ng ito. Hallelujah! We praise your name, Lord Jesus. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise your name, Lord. Hallelujah! Praise you. Ano bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan, ano nga bang nakita mo?
na sa akin ay ninais mo. Di ko ay nakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan.
Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yawan ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yaman ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawas laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sumingin ang buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man patungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Ang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin. Come on, let's worship the Lord. O aking Jesus, King ng buhay ko. Yes, Lord. Sasama sa'yo, saan ka matutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran sa
meron pong awitin, alive, alive. Jesus is alive. Amen? Sa Tagalog po, buhay. Sabihin natin buhay. 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 Si Kristo ay buhay. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Minsan po siyang namatay. That was 2,000 years ago. Yes, He died. He was buried. Nilibing po siya. Totoo po yung nangyari yun. Amen? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pagdating ng takdang panahon, inalay niya kanyang buhay, siya po ay namatay para sa ating lahat. Amen? Pero hindi siya nanatiling patay. Inilibing po siya. Binantayan pa ng mga sundalo. Yung kanya pong libingan ay tinakpan ng napakalaki at napakabigat na bato para walang sinumang taong pwede magnakaw ng kanyang bangkay katulad po ng hinala ng mga Pariseyo. Amen? Pero pagsapit ng 3 araw, sabihin natin 3 araw lang. Hallelujah. Pagsapit ng 3 araw, ang pangako ng Diyos ay naisakatuparan. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, praise God, ay nabuhay na maguli. And He is alive forevermore. At hindi na siya kailanman mamamatay. Kaya tayo po mga kapatid na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sino po rito nagtitiwala kay Jesus? Come on, come on. Lahat na nagtitiwala kay Jesus, tayo rin po ay mamamatay. Amen? Pero gaya na nangyari sa Kanya, siya po ay namatay. Ano nangyari kay Jesus? Siya ay nabuhay na maguli. Tayo rin po, darating ang panahon. No? Pag tayo tumanda na, pag hindi pa dumating si Lord, tayo rin ay papanaw sa mundong ito. Tayo rin ay mamamatay. But the good news is this, lahat na nagtiwala kay Jesus, hallelujah, ay mamatay man, pero siya po ay mabubuhay na maguli sa takdang panahon. Amen. Amen. At makakapiling natin ating Panginoon sa langit magpawalang hanggan. Hallelujah. Mga kapatid, that is the good news that we are holding on to. Yun pong ating pong pinanghahawakan. Amen. Marami pa pong mga taong hindi nakakaalam yan. Kaya kailangan po natin ikalat, isiwalat. At tayo po na nakakilala sa ating Panginoon, patuloy po tayo maglingkod sa Kanya. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Can we sing that chorus one more time? Ito, let's sing the chorus one more time, but let's sing it from the heart. Let's sing it as a prayer. Kaya alam niyo po kasi marami na naglingkod kay Lord at tumigil. Let's pray this as a prayer na tayo po ay patuloy maglingkod sa Panginoon hanggang siya ay dumating o hanggang tayo po ay nabubuhay. Come on. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. I'm serving you for all
Praise God. Praise God. Amen? Sino pong patuloy na susunod sa ating Panginoon dito? Sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Walang iwanan. Sabihin mo, walang iwanan. Sabihin mo, sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Okay? At ganito po, umikot po tayo. Okay? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede magyakapan. Lalaki sa babae, magkamayan. Awitin po natin sama-sama. Hallelujah! Come on! Umikot po tayo. Let's welcome one another. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Lalanan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Amen. Minsan pa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi ko, palakpak sa Panginoon, hindi sa tao. Come on! Dapat mas malakas, mas maingay ang palakpak sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Praise the Lord. So thank you, worship team. Palakpakan natin ating Panginoon sa buhay po ng ating worship team for leading us in another powerful praise and worship unto the Lord. Okay, so team bahay, magparamdam lang po kayo. Okay po. Yan. Oh, umupo na lahat. Sige, bago kayo, sorry, tayo muna ulit. Because I want us to spend time in a short prayer. Bago po tayo tuluyang lumalim sa buwan ng Disyembre, no? At alam ko lahat ang nasa isip ngayon, party, regalo, di ba? Yan yung mga nasa isip na ng mga tao ngayon, no? Bago tayo umalagwa, ika nga, no, sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, huwag po natin kakalimutan, no, why we are celebrating this very special occasion. Amen? Bakit ba tayo nagse-celebrate ng Pasko? Anyway, at this point, gusto ko kumuha kayo ng kapartner nyo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, and I want us to pray for our nation right now. Amen? Kasi kung pinapanood niyo po ang balita, ay medyo may mga hamon po, no, ang ating bansa. At yun nga po, may nag-file ng mga petisyon na i-impeach ang ating Vice President. Okay po? Hindi ko sinasabing partisan po tayo. We are non-partisan. Ang Diyos po ay non-partisan. Let's just pray for God's divine intervention sa ating bansa. Amen. At bigyan po ng wisdom yung ating pong mambabatas sa Congress at yung sa Senate. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na hindi siya pabor doon sa impeachment dahil talagang makaka-distract sa dapat gawin ng mga senador at mga congressmen. May mga nag-file pa rin po. So, let's pray, no? Let's pray yung talagang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen? So,
yun po mga kapatid, and also pag-pray po natin ang ating bansa na tunay nga pong kilalanin ang ating Panginoong Jesus, lalo na po ang ating mga leader, no? Ang ating pong presidente, pati na rin yung vice presidente, parang nakakaano po na our top leaders nag-aaway. No? Although yung isa naman tahimik, yung isa lang talagang, you know what's going on. So let's just pray for peace in our nation. Amen. Amen po. That the fear of God will enter the hearts of our leaders. Okay po? Sige po, manalangin po tayo. And timbahay, samahan niyo po kami. Hallelujah. Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong banal at makapangyarihang trono sa hapon na ito. Lord, we know that you are non-partisan. Wala ka pong kinakampihan na any group or parties, Lord God. But Lord, kami dapat ang pumapanig po sa inyo. Kaya Lord, sa punto pong ito, tinataas po namin sa inyo ang aming pong bansa, ang aming bayan, Panginoon. Hallelujah. At tinataas po namin sa inyo ang aming presidente at vice-presidente. Dalangin po namin in the name of Jesus. Lord, I pray that there will be reconciliation between our top two leaders, Lord God. Ano man ang samaan ng loob, ano man mga hidwaan, O God, ay buwagin ninyo ito. Binubuwag namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Lord, I pray, O God, for peace in our nation. At Lord, give our congressmen and our senators wisdom kung itutuloy man o hindi ito pong final na impeachment case laban po sa aming Vice Presidente. We pray, Lord God, na kayo na po ang kumilos sa puso ng aming mga mambabatas, Lord God, from the lower house and to the Senate, Lord. Nang sa ganun, O Diyos, ang kalooban po lamang ninyo ang siya pong manaig sa aming bansa. At Lord, dalangin din po namin ang takot sa inyo, ang siya pong pumasok sa puso ng lahat ng aming leaders, Lord God, mula executive, legislative, and even the judiciary, Lord. At ganun din po sa buong mamamayang Pilipino, hanggang kami po ay lumalalim sa buwan ng Disyembre, dalangin ko pa, Panginoon, na tunay nga pong maunawaan namin ang tunay na diwa ng Pasko. Thank you, Lord God, at marami po ang makakakilala sa inyo, lalo't higit ang aming mga pinuno. Thank you, Lord. We honor and magnify you. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Everybody say, Hallelujah! Hallelujah! Okay, so sige po, makakaupo na po tayo. Yan. Alright, so at this point, nais ko lang pong kilalanin ang ating pong mga first-timers, o ating pong mga bisita. Meron po bang first-timer dito? Taas ang kamay. Ayan, sige po. Okay, mahiya. Ayan, yan. Sige, tayo. Ayan. Meron pa rito? Ayan. Hindi ka ba first-timer? Okay. Kapamilya na yan. O sige, pakisigaw na lang po yung pangalan. Ayan, si Sister Lori at si Kathleen. Rakilin. Ayan, nanay ni Donna. Okay. So, sandali po, nanay. Walls of Salvation Christian Church, ano po sasabihin natin? Ready? 1, 2, 3, and you are welcome. Palakpak sa ating Panginoon. Okay. Sige po, makakapo na po. Si Lori ay dumalo siya nung ating anniversary, tama? Ayan. Okay, so welcome again. Nice to see you. At si Nanay, nawa, hindi po ito yung una at huli ninyong dalo dito. Bagkos simula pa lamang. Amen. Simula tayo sa katulad ng ating inawit, sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. Welcome po kayo dito, Nanay. Okay? Alright, so at this point, ayan, ready na po ba tayo? Ready na tayo makinig ng salita ng Diyos? Salamat sa isang taong ready na. Hallelujah. Tayo na lang ang mag-uusap. Okay, ready na po ba lahat? Ayun, naging 5 na. At least may 5. Teka, okay lang. Hindi ko napalitan yung logo. Okay, pakipindot na lang, Josh. Okay, sino po ritong nakadalo na ng handaan? Ayan.
Katulad ngayong Pasko, party. Sino dito nakadalo ng handaan? Kita niyo yung mga pagkain. Woohoo! Okay? Oh, by the way, Christmas party natin, December 22. Sabi mo sa katabi, huwag ka a-absent. Yan. Ang absent, walang matatanggap. Okay. Anyway, sino po rito nakadalo na ng wedding party? Ayan. Kasal, no? Sa reception. Yung iba hindi pa? O ikakasal pa lang? Wow! Woohoo! Talaga naman, no? Di ba? Hindi, honestly, sino po rito nakadalo na ng handaan sa isang kasal? Ayan, okay. So, di ba, kung ano mang okasyon, kasal man yan, dedication, birthday, di ba? Debut, anniversary, ayan. Kahit gaano kaganda yung place, di ba? Kahit gaano kaganda yung damit nung bride o nung groom, pagkatapos nung reception, ano yung isang bagay na tumatatak sa isip ng tao? Yung naiiwan sa'yo. Ang ganda ng seremonyas, gito ganyan. Ano pa yung naaalala mo? Alin? Honestly, yung pagkain. Tama? Kasi kahit gaano kaganda yung kasal, kahit gaano kaganda yung seremonyas, tapos pagdating sa pagkain, at hindi masarap ang pagkain, yun ang maaalala mo. Tama po. Sasabihin mo, uy, alam mo, ang ganda ng kasal, ang ganda ng bride. Wow, talaga nagniningning. Oh, ganyan, talaga, wow, nagra-radiate ang mukha niya. Pati yung groom, umiyak pa, hinimatay pa, mga ganun. Oh, lahat na nangyari. Tapos, kaya lang. Di ba? Parang, kaya lang. Tapos, ang daming pagkain. Kaya lang. Walang lechon. May lechon nga, may lumpiang sa Shanghai, may fried chicken, kaya lang may kulang. Walang ketchup. Di ba, ang pagkain po ay isang bagay na talagang tatatak po sa atin. Tama po? Pero pag ando ka sa handaan at masarap ang pagkain, wow. Kumbaga yung okasyon, it makes the occasion perfect. Ay, ang ganda ng nung lugar, ganyan, yung ambience. Magkano kaya yung ambience? Mahal siguro yun, no? No, yung damit, ang gara. Tapos yung pagkain, ang sarap. Wow, it's a perfect occasion. Amen? So, tatatak sa iyo yung pagkain. Isa po yun, tama? Lalo na po, ayan, ito, nung kamakailan, no? Last year lang yata, tsaka itong year, nilabas talaga ni Doktora yung talent niya, no? Sa pagluto. At hindi yan makalimutan ng mga taga Mount Moriah. Kung may nanonood na taga Mount Moriah dito. Lalo si Brother Gilbert, pinagmamalaki niya. Sabi niya, uy, kung may okasyon dun sa Paranaque, attend tayo, Bakit? Kasi masarap yung luto ni Doktora. Amen? Hindi lang nila alam, lahat ng niluluto ni Doktora, ako po ang nagturo. Maniwala kayo o hindi? Hello? Hindi kayo naniwala? Kung hindi ka maniwala, Brother Dante, hindi ka makakatikim. Ako talaga nagtuturo lahat ng niluluto niya. Alam niyo paano? Ask me how. Han, ito iluto mo. Ito pa. Ayan, ako taga-turo. Ito gusto ko kimchi. Ayan, gusto ko yung Ako taga-turo lang nung iluluto niya. Yan, yun na yun. Okay? Pero paglutuin mo ko, ang alam ko lang, maski pops. Anyway, so yung pagkain talaga ang isang bagay na tatatak po sa atin. Tama po. Now, ano connection yan sa ating pag-aaralan? Kasi ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, itong last third quarter natin sa ating pong acronym na DEEP, di ba? Ando na po tayo sa Praising God Higher. Okay? Nung October, pinag-aralan po natin is about worship, no? Ngayon po is October about prayer,
last month, November, about worship. Ngayon, December, pinag-aaralan natin about giving. Kasi, giving is part of worship. Alam niyo ba yon? Okay. So, ngayong araw na to, meron tayong bagong topic. So, ang ating text is taken from the book of Acts. Acts chapter 10, verse 1 to 4. Pwede po tayo lahat ulit tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ayan. Ready? 1, 2, 3, and. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Sabi natin memorial. Sa Tagalog, bilang alaala. Okay po? Sa harapan ng Diyos. Okay? Tayo po lahat ay yumukot pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, salamat po muli sa salita ninyo sa hapong ito at sa patuloy po namin pag-aaral patungkol po dito sa principle ng pagbibigay bilang amin pong alay o handog sa inyo, Lord God, as an act of our worship bilang aming pagsamba rin po sa inyo. Lord, hayaan niyo po na matutunan po namin ang inyo po mga prinsipyo, Lord God. At Holy Spirit, we invite your presence in our midst. I acknowledge you, Lord, right now, at ako po'y nagpapasakop sa inyo pong pangunguna at inyo pong anointing. Itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian at hayaan niyo po si Kristo lamang ang maitaas at ang inyong lingkod ang maibaba. At dalhin niyo po kami, Holy Spirit, sa lugar ng espiritual kung saan inandaan niyo po sa amin upang kami po ay patuloy na lumago sa aming espiritual na buhay at pananampalataya. Thank you, Lord God. We honor and magnify you. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Okay, sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Okay, so allow me to introduce my title for this afternoon. Ayan, talk about cooking. Ayan, ang title po natin is Sweet Smelling Aroma. Sabi natin, Sweet Smelling Aroma. Ang ating po talagang, ang ating pong tema ngayon is Generosity as Memorial Offering to God. Sabi natin, generosity. Ano sa Tagalog ang generosity? Ibig sabihin po niyan, ikaw ay mapagbigay, bukas palad. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bukas palad ka ba? Kung bukas palad yan, sige nga, hingian mo. Anyway, so yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Sweet smelling aroma. Kasi ang ating pong pagbibigay pala sa Panginoon, bilang pagsamba, dapat maging kalugod-lugod kay God. Meron, kasi sa Bible, meron palang pagbibigay na hindi ka tanggap-tanggap kay Lord. Alam niyo ba yon? Meron po, at napag-aralan na po natin iba dyan nung mga nakaraang buwan. No? So ngayon, ito po ang tanong, what makes our giving a memorial offering unto God? Paano po yung ating pagbibigay sa Panginoon ay maging talagang magsilbing alaala sa Kanya na hindi niya makakalimutan. Parang katulad ng pagkain, di ba? Pag nakakain ka ng masarap, hindi mo makakalimutan, di ba? Pagkain mo ganyan, wow, meron tong basil ha. Wow, mga ganyan. Uy, meron tong meron tong olive oil. No? Talagang kung ikaw yung very meticulous sa pagkain, alam mo lahat ng ingredients eh. Tama po? Ayan. So, hindi mo makakalimutan yung isang bagay dahil ito ay masarap. At ganun din po dapat pala sa ating pagbibigay as an act of worship, dapat magsilbing alaala sa Panginoon. Amen?
Okay. So meron po tayo 3 puntos na pag-aaralan, 3 major points, at ang acronym natin ngayon ay yung SOP. Sabihin natin SOP. Alam niyo ibig sabihin ng SOP? Standard Operating Procedure. Okay. Di ba, ganyan sa natural eh. Sa office, meron tinatawag ng Standard Operating Procedure. At ganoon din sa pagluluto. Tama? Sa pagluluto, meron din Standard Operating Procedure. Ano yon? Halimbawa, magluluto ka ng tinola. Ano ang sangkap ng tinola? Ano yung standard na sangkap ng tinola? Of course, may chicken. Okay, ano pa? Luya. Ano pa? Nor cubes agad? Sayote or papaya. Ano pa? Dahon ng sili or malunggay. Di ba? May mga ganyan. Ano pa? Tubig, syempre. Okay. Yon. So, una, igigisa mo yung chicken, di ba? So, merong standard procedure ng pagluto ng tinola. Amen. E naalala ko nun, nung wala pa yung si Dindin na aming tagaluto. Matindi yan magluto. Mabagsik yan, no? Dati yung tagapagluto namin, nagluto ng tinola. Alam yung ginawang ingredients? Nilagyan ng repolyo. Ayan, natatawa kayo. Nilagyan ng repolyo kasi wala daw malunggay at dahon ng sili. Tapos, ano pang ginawa? Imbis na luya, nilagyan ng patatas. Sabi ko, manang ano to? Nilaga. Hindi, pastor. Tinola yan, tinola. Ba't may repolyo? No? May kamatis pa. So, naging tinalaga. So, pagbaguhin mo yung standard procedure, pwede masira ang isang bagay. Tama? Tama po. Ganon din sa... So, sabi ko ganyan, manang, hindi ko maintindihan lasa eh. Naglalaban. Kasi nilagyan pa ng ano, ng nor na asim, pampaasim. Sabi ko, hindi, naglalaban yung lasa ng tinola at ng nilaga. Oh, so naging sinigang na tinola na sabi ko, hindi ko maintindihan, no? Eh dahil gutom na gutom ako, kinain ko na lang. Wala, no choice eh. Laman tiyan din yan eh, di ba? Pero, did I enjoy it? No. Nabusog ba ako? Yeah. Pero, hindi nag-enjoy. Bakit? Kasi nasira yung SOP. Amen. Same thing pala kay God. Si God din, sa pagbibigay, meron din siyang tinatawag na procedure. Sabi natin procedure. Standard Operating Procedure. Amen? Ano yon? At yun ang ating pag-aaralan. No? So number 1, yung letter S, ano ba yung ini-expect ni God sa atin na kanyang mga anak pag tayo ay nag-aalay sa Kanya? Number 1, let us be spiritual. Amen? Ano ibig sabihin ng spiritual? Pag ikaw ay taong spiritual, talagang ang focus mo yung mga spiritual na bagay at hindi yung mga makalaman na bagay. Amen. So paano tayo magiging spiritual? Number 1, tingnan po natin ito. Bakit mahalaga yung spirituality sa pag-alay sa Panginoon? Kasi merong principle sa Proverbs, sabi rito, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Kung tayo daw po pala, kahit sabi natin Kristiyano tayo, pero hindi tayo marunong sumunod sa panuntunan ng Diyos, ultimo panalangin natin ay kamuhi-muhi sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap. Meron palang panalangin na hindi naririnig ng Diyos. Amen? Ano yon? Kung hindi ka marunong sumunod sa Kanyang panuntunan. Amen? Kaya nga po, dapat ang spiritual na tao, masunurin. Sa ano natin mapapakita yun? Number 1, we have to have total devotion to God. Sabi natin, with total devotion. Ayan. Tingnan po natin si Cornelius sa ating pong text, no? Ano bang katangian meron si Cornelius?
kung bakit ang kanyang pag-alay sa Diyos o yung kanyang paghandog at ang kanyang panalangin ay naging talagang matinding alaala na nag-iwan sa Diyos. Sabi rito sa Acts chapter 10, verse 1 to 2 sa ating text, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion. Wow, sundalo pala ito. At siya po ay isang leader, no? Meron siyang hawak na 100 na mga sundalo of what was called the Italian regiment. Ano yung una niyang katangian? A devout man. Sabi natin devout. Ano ibig sabihin ng devout? Ang devout, number one, siya daw po ay nagpapakita ng malalim na pagka-relihiyoso sa kanyang damdamin at commitment. Tanong, is Christianity a religion? No. But this is a relationship. Okay. So sa natural, ang taong devout, talagang nagpapakita sila ng malalim na damdamin at commitment sa kanilang relihiyon. So as Christians, because Christianity is not a religion but a relationship, dapat nagpapakita po tayo ng malalim na relasyon at katapatan sa ating Panginoon. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging deboto. Sabi natin deboto. Walang iniwan po sa mag-asawa, di ba? Dapat po sa mag-asawa, merong devotion. Ano ibig sabihin nun? Dapat deboto ka sa isang asawa lang. At lahat ng may asawa magsabi ng, at yung mag-aasawa pala magsabi ng, uy, ang daming mag-aasawa, praise God. Hallelujah. Okay. So ano pa ibig sabihin ng devout? Total commitment. Lubusang katapatan sa kung ano yung sinusulong o paniniwala. Total commitment to a cause or belief. Yan po ibig sabihin ng pagiging deboto. Dito po sa ating church, sa Walls of Salvation, at ganoon din sa Mount Moriah, meron tayo tinatawag na tenets of faith. Ano itong tenets of faith? Ito po yung ating mga bagay na pinapaniwalaan. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Naniniwala po ba tayo sa Trinity? Okay. Hindi po natin pwedeng i-compromise, no? Ano ibig sabihin ng Trinity? Isang Diyos at tatlong persona. Ano yung tatlong personang yon? Father, Son, the Holy Spirit. Yan ang ating paniniwala. Amen. O ano pa? Naniniwala ba tayo na si Kristo ay Diyos? At naniniwala rin ba tayo na si Kristo ay tao? Yan. At tawag doon, the dichotomy of Christ. No? Ibig sabihin nun, dalawa po ang likas ng ating Panginoon. Una, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao lang. Katulad ng paniniwala ng iba. So yun po yung ating mga tinatawag na tenets of faith o belief. Sabi natin belief. That we should not compromise. Amen. Okay. So, yun lang po yung mga halimbawa. So, kung tayo po ay spiritual people, spiritual Christians, dapat po talagang paninindigan po natin ang ating paniniwala sa Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, yan po ibig sabihin ng devout or sa Tagalog, devotion, deboto ka. Talagang yun, committed ka sa Panginoon. Pangalawa, a spiritual person includes fear of God. Sabi natin fear of God. Sino dito may takot sa Diyos? Ayan, basahin po natin ulit ang katangian ni Cornelius, no? Basahin na lang natin yung verse 2. Sabi nga, a devout man and one who feared God with all his household. Hindi lang pala siya, kundi pati ang kanyang buong sambahayan. Dapat po mga kapatid, umiiral sa atin ang takot sa Diyos bago ang takot sa tao. Amen? Halimbawa, kung dati kang hindi pa nakakilala kay Kristo, dati kang manginginom. No? Ngayon nakakilala ka na kay Kristo. Di ba? O tapos dadaan ka ulit doon sa kalye ninyo.
Uy, bro, kamusta ka na? Long time no see. Tagal na namin ikaw hindi nakikita. Ah, kasi naging busy lang ako. O sige, daan ka muna. O, shut ka muna. O ikaw naman ngayon, talagang, sinasabi mo, Kristiyano ka na. Sino mga Kristiyano dito? Titingnan ko nga kung meron. Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Sino dito may takot sa Diyos? Taas ang kamay. Ayan, okay. Good, good. Praise God. I'm in the right place, okay? So, dadaan ka sa kalsada. Sabi, bro, the-miss ka namin. O, shut ka muna katulad ng ginagawa natin. Ano gagawin mo ngayon? Di ba? Oh, bro. Oh, hit ka muna. Oh, ano gagawin mo ngayon? Di ba? Iiwasan mo ba yon? O di kaya, nako, Lord, patawad minsan lang to. Baka magalit sa akin eh. Oh. So, pag pinagbigyan mo yon, ibig sabihin, mas natakot ka doon kaysa sa Diyos. Maliwanag? Pero kung talaga may takot ka sa Diyos, sasabihin mo, bro, pasensya na. Talagang iniiwasan ko na yan. Ay, ganun ba? Grabe ka, wala kang pakisama. Bad trip ka. Oh, di ba? Oh, di ba? Kala ko ba BFF tayo? Di ba ganyan tayo, Kosa? Kahit di mo sabihin, at the back of your mind lang, dati yun. Oh. So, doon tayo minsan naiipit eh. O yung mga estudyante, tatawa-tawa kayo dyan. O, pagdating naman ng exam, o kamusta kayo? Eh, hindi ka nakapag-review. Sasabihin sa yung katabi mo, ito na oh. Ito na oh. Ikaw naman, hindi. Amen? Eh, nag-i-internet ka ngayon. Bigla may mga advertisement. Uy. Oh, ano gagawin mo? Pipindutin mo ba o hindi? Brothers and sisters, every single day of our lives, we are faced with decisions. Ang tanong, ano pipiliin mo? Dapat katakutan natin ating Panginoon. Amen. Amen. Come on, palakpakan natin ating Panginoon. At hindi lang pala tayo. Sabi dito, he feared God with all his household. Dapat himukin natin. Kaya tama po yung ginagawa ninyo. Toto, Donna, sinasama niyo anak niyo dito sa church. Amen? At ngayon, hindi lang yung mga anak niyo, pati si mother andito na. Hallelujah! Ganun po dapat. Hindi lang tayo, pero dapat himukin natin ang ating buong pamilya na sila dalhin natin sa church nang sa ganun sila rin ay makakilala sa ating Panginoong Jesus at magkaroon ng tunay na takot sa Diyos. Amen. Yung iba, takusa lang eh. Alam niyo yung takusa? Ayan, takot sa asawa. No, okay lang maging matakot ka sa asawa mo, pero dapat, mas takot tayo dapat sa ating Panginoon. Amen. Tingnan niyo to, isang tao nagngangalang si Joshua. Yan, sa Joshua chapter 24 verse 15. Ito lang kinuha ko, pero bago niya sinabi yan, hinamon niya ang buong hukbo ng Israel. Sabi niya ganyan, mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos ng mga Amalekites, ang mga Diyos ng mga Canaanites, ang mga Diyos ng mga Hittites, ang mga Diyos ng mga termites, dynamite, ayan. Lahat ng mites, no? Vegemite. Oh. Mamili kayo kung sino paglilingkuran ninyong Diyos. Tapos sinabi niya to, but as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Amen. Habang palakpakan natin, Panginoon. Yan yung may takot sa Diyos. Amen? Mamili kayo. Kasi may mga, dati tayong mga kaibigan eh. Andyan yung mga sugarol. Andyan yung mga babaero. May mga lalakero din. Ano pa? Mga adik, no? May mga bisyo. Oh, magnanakaw, mga marites, mga marisol, lahat na. Oh, at lahat 'yan iimpluwensyahan ka. Amen? Oh, ano ngayon? May pagpipili ka.
Magsusugal ka pa rin ba? Manlalaki ka pa rin ba? Mambababae ka pa rin ba? Magbibisyo ka pa rin ba? Or ano? Mamili kayo. Parang ganun eh. Hello? But, as for me, sabi ni Joshua, sa ganang akin at aking pamilya, pipiliin namin ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, alam niyo ba, si Lord natutuwa sa inyo ngayon. Natutuwa si Lord sa atin ngayon. Bakit? Linggo. Karamihan ng mga tao ay nasa mga mall. Karamihan ng mga tao nasa mall. Di ba? Wala sa kanila ang simbahan. Pero dahil nandito kayo, hallelujah, mas pinili ninyo ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Okay? So tuloy po tayo. So number 1 na dapat natin katangian nang sa ganon ang ating pagbibigay ay maging katanggap-tanggap at magsilbing alaala sa ating Panginoon. Praise. Hello. Hello. Yan. Pakilakas na lang. So, isa pong SOP. Sabihin natin SOP. O talagang required ni Lord, maging spiritual po tayo. Amen? Unahin natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ano yon? Maging deboto sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Amen. Pangalawa, yung letter O, open-handed. Sa Tagalog, bukas palad. Okay? Or open palm. Open-handed, ibig sabihin po niyan, bukas palad. Tingnan po natin ang isang katangian ni Cornelius. Okay? Number 1, giving to the needy generously. Sabihin natin generously. Kung magbibigay po tayo sa nangangailangan, dapat bukas palad tayo. Amen? Hindi kuripot. Alright? Tingnan po natin sa ating text, ha? Sa Acts chapter 10, verse 2, a devout man, tapos na tayo dyan, and one who feared God with all his household, yan ang katangian ni Cornelius. Ano pa? Who gave alms generously to the people. Ano itong alms? Ito po yung tulong. Okay? Ito po yung tulong sa mga nangangailangan. So si Cornelius pala, hindi lang siya deboto sa Diyos. Hindi lang siya may takot sa Diyos. Pero si Cornelius pala, mapagbigay sa mga nangangailangan. Sa mga tao. Amen po? So yun po ang isang bagay na dapat meron tayo. At ang isang katangian ng generous person, mga kapatid, ay yung masaya ka nagbibigay. Tingnan mo nga katabi mo kung nakangiti. Ayan. Kasi para maging katanggap-tanggap ang pagbigay, dapat masaya ka, di ba? Halimbawa, no? Halimbawa, birthday ni Toto. Tapos, in-invite ako sa birthday ni Toto. At sasabihin ko, naku, naimbitahan pa ako. Gagastos na naman ako. Naisip niyo ba yan minsan? Honestly. Nasabi niyo ba yan? Honestly. Come on, taas ang kamay. Sino nakaisip ng ganon? Ayan, o, di ba? Naku, birthday ni Toto, mapapagastos na naman ako nito. Kasi ina-expect niya may regalo. Close kami yan. Halimbawa lang, ha? O, buti na lang, ganyan kami. No, joke lang. So, ngayon, bibili ka ng regalo, tapos magbibigay ka, To, happy birthday, ha? Oh, alam mo, naubos budget ko dito sa regalo ko. Ayan, happy birthday. Magiging masaya ka bang tanggapin? Ha? Kayo, halimbawa may nagregalo sa inyo. Oh, Jason, happy birthday, ah. Naubos yung budget ko dyan. Masaya ka bang tanggapin? Of course not. Para isipin mo, nagbigay ka pa, nanumbat ka pa. Nagbigay ka nga, nanumbat ka pa. Di ba? It will not be acceptable eh. Magigilty ka pa. Pag tinanggap mo, nako, kawawa ka naman, naubos yung budget mo. Sige, balik mo na, ibenta mo na lang ulit. It will not be acceptable to the recipient. Bakit? Kasi nagbigay ka nga,
masama loob mo, nakasimangot ka pa. Right? Pero, on the other hand, pag may nagregalo sa'yo at sinabi kayo, uy, Toto, birthday mo, uy, happy birthday ah. Alam mo, talagang pinili ko tong regalo para sa'yo dahil alam ko magugustuhan mo to. Happy birthday. Ano mararamdaman mo? Masaya ka, di ba? You will be able to appreciate it. Why? Kasi alam mo, binigay itong bukal sa kalooban. At nakangiti. Amen. Same thing with God, mga kapatid. Kung tayo ay magbibigay, una sa mga tao, ayan, ito, generous sa mga tao, dapat masaya po tayo. Amen. Yan, praise God. Lahat ng masaya magsabi ng, okay. Kasi may principle sa Bible, tignan nyo to Sabi sa Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord. Kung sino daw po ang mabait o tumutulong sa mahihirap, ay nagpapahiram sa Panginoon. Wow! Para pala tayo paano tayo nagpapahiram kay Lord? Sino po ritong hiniraman na kayo ng pera? Come on, taas ang kamay. May nangutang na sa inyo. Oh, nagbayad ba? Di ba? Hindi. Alam niyo, minsan talaga naman, yung utang nagdudulot ng sakit. No? Stress doon sa inutangan. Amnesia doon sa nangutang. No? Minsan nga sabi nga doon sa Moraya kanina umaga, minsan yung iba pastor nabubulag. Bakit? Kung may utang sa iyo, magkakasalubong kayo. Wala na nakikita. Hindi ka na nakikita. No? Nakakalimutan ka na, no? Nagdudulot pala ng sakit ang utang. Sabi mo sa katabi, kaya magbayad ka na. But, you know what? Listen. Kung ang tao ay nakakalimot sa mga utang, mga kapatid, tayo naman, kung nagbibigay tayo sa ating kapwa na malugod sa ating puso at tayo ay merong bukas palad, hallelujah, masaya ka nagbibigay, masaya ka tumutulong para daw itong paghihiram sa Panginoon, mga kapatid, hindi yan kakalimutan ng Diyos. Si Lord hindi malilimutin. Amen. Bagamat si Hana, ang apelido niya ay malimutin, ang Diyos ay hindi malimutin. Amen. Amen. Pero anong gagawin ni Lord? Sabing ganyan, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Nagpapahiram sa Panginoon and He will reward them for what they have done. Sabi mo sa katabi mo, may karampatang gantimpala ka sa Panginoon. Hallelujah. Pag ikaw ay tumutulong sa kapwa ng bukas sa iyo kalooban at bukas palad ka, si Lord ay merong karampatang gantimpala para sa iyo na nakaabang. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Ayan, kaya sa ating pong pagbibigay, mga kapatid, minsan ganito tayo Ayan, sige, bigyan kita piso mula sa puso. Pero kaya mo namang magbigay ng higit pa. Okay lang kung talagang yun na lang ang natitira mo Yung parang, alam niyo yun, yung widow, yung babaeng balo na talagang 2 kusing na lang natitira niya, binigay pa niya sa Panginoon. Wow, tuwan-tuwa si Lord doon, di ba? Pero kung talagang, alam yan, yung sagana ka naman, tas magbibigay ka ng ganyan, mga kapatid, it will not be acceptable unto God. So kung magbibigay tayo, dapat magbigay tayo ng with a generous heart. Sabihin natin, generous heart. Okay? Kaya po, minsan, di ba? Yung sa mga kalsada, may kakatok sa kotse, bigyan mo ng 2 piso. Di kasino lang yan May mabibili ba sa 2 piso? Wala. Mas maganda na, bilhan mo na lang yung tao ng pagkain at yung ibigay mo sa kanya. Amen. Anyway, mga sample lang po yan. So, una po, give generously to the needy. Pangalawa, giving to God generously. Una, giving to the needy generously. Second, giving to God generously. Tingnan po natin
Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, sabi rito, remember this. Ayan, ha? Ito po ay talagang ano ni Pablo sa mga Kristiyano. Sabi niya, basahin ko na lang sa Tagalog, kung sino ang naghahasik ng kakaunti, ay siya ring aani ng kakaunti. Subalit siya na naghahasik ng sagana, whoever sows generously, siya rin ay aani ng sagana. Ang pag-ani pala ay hindi nakasalalay sa lupa. Although importante din ang lupa, ang pag-ani pala ay nakasalalay sa ating pagtatanim. Amen? Kung gusto mo raw umani ng kakaunti, edi kaunti lang ibigay mo. Pero, sinong gusto rito umani ng marami? Ng sagana. Kung nais mo umani ng sagana, then maghasik ka ng sagana sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Okay. So yan po yung letter O. Meron pa pala. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po rito ni Paul, and God is able to bless you abundantly. Kaya ka ba ni Lord pagpalain ng sagana? Oh. So that in all things at all times, sa lahat ng bagay at lahat ng oras, ang iyong pangangailangan ay may katugunan, ikaw ay sasagana sa lahat ng mabubuting gawa. Amen. Praise God. Sino rito naniwalang pagpapalain sila ni Lord? Ito po, pag pinagpala tayo ni Lord, huwag niyong kalimutan maglingkod kay Lord. Okay po? So yan give generously to God. Yan po yung being open-handed. Sabi natin open-handed. And lastly, yung letter P, prayerful. Alam niyo, one thing I learned, tingnan muna natin to katangian niya ni Cornelius, yung verse 2. A devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Sabi natin, always. Alam niyo, isang bagay na natutunan ko, bakit pinagsama itong pagbibigay tsaka yung prayer? No? Bakit pinagsama yan? Kasi ito ang principle. Ang pagbibigay, katulad ng ating binasa kanina, para itong pagtatanim. Sino nakaranas na rito magtanim? Taas ang kamay. Yan. Ang pagbibigay, halimbawa, nagbigay ka ng offering at yung ganun din po sa pagtulong sa kapwa, para daw yung pagtatanim. Okay? Now, kung ikaw ay nagtanim, matapos mo magtanim, anong gagawin mo? Anong gagawin? Harvest agad? Wow, agad-agad, overnight. Magtanim ka nga, boo! Uy, thank God, hallelujah, harvest agad. Okay, yun po yung goal natin, maka-harvest, di ba? Pero, matapos mo magtanim, anong gagawin? Didiligan mo. Paano mo didiligan ngayon yung pagbibigay mo? Through prayer. Through prayer. Ang panalangin pala ay isang paraan ng pagdidilig ng ating mga pagtulong sa kapwa at yung pagbibigay natin sa Panginoon. Amen? Ayun, no? He gave generously to the people and prayed to God always. Wow! Yun ang cycle. Sabi natin, yun yung SOP. Yan ang SOP ni Lord. Ikaw ay spiritual, ikaw ay open-handed, at ikaw ay prayerful. Kasi magtanim ka nga, hindi mo diligan, mamamatay ang iyong binhi. Same thing. Pag tayo pala ay nagbigay at hindi ka mapanalangin na tao, parang baliwala pala ang ating mga binibigay. Amen? Tingnan nyo to Una, pray for provisions daily. Sabi natin, daily. Nung binasa ko po ito, nung naalala ko ulit itong verse na ito po yung panalangin na tinuro ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. Isang araw, yung disciples niya lumapit sa kanya, Lord,
Teach us how to pray. At ito sinabi ng Panginoon, although putol ito hanggang doon lang sa giving. Sabi ng ating Panginoon, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung pattern of prayer. Sabi natin, pattern. So, kung manalangin tayo, una, andiyan yung papuri sa Diyos, yung Our Father in heaven, hallowed be thy name. Okay? Your kingdom come, your will be done. Hilingin mo ang kalooban ng Diyos. Okay? At pangatlo, pinutol ko lang dyan, no? May karugtong pa yan. Give us today our daily bread. Ang tanong, bakit ang turo ng ating Panginoon sa panalangin ng provision, sabi niya, give us today or give us this day our daily bread. Bakit kaya? Ha? Ano po? Para araw-araw ka kumakain? Okay. Bakit hindi na lang, give us our weekly provision, Lord. Give us our monthly provision, Lord. Ha? Para araw-araw kang kakain? Yung araw-araw kang? Bigyan po natin 5 bagsak si Kuya. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi God wants, ang ini-expect ni Lord, ang gusto ni Lord, araw-araw tayong manalangin sa Kanya. Araw-araw natin hihingiin yung pangangailangan natin. Kasi God wants us to be dependent on Him. Gusto ng Diyos na araw-araw umaasa ka sa Kanya. Pero ano ang problema kung bakit tayo nauubusan minsan? Ito yung bagong insight na tinuro ni Lord, no? Halimbawa kasi, kung tayo ay may sweldo, halimbawa ito pera, halimbawa lang, may sweldo ka, kung may sweldo ka, may pera ka, hallelujah, may panggastos ka pang araw-araw, hindi ka na nakakapag-pray. Tama? Pwede po ba mga bata? Hiramin ko mga bata. Halika kayo mga bata. 5 bata. Ayan, okay. 5 bata. Dali. Dito kayo. Ayan. Okay. Kunyari sila yung mga anak ko. At bawat isa represents isang araw. Lunes, nang ikaw ay nangailangan. Zoe, anong gusto mo? Hindi. Anong kailangan mo? Anong gusto mo? Pagkain. Pagkain. O Zoe, itong baon mo. Okay. Ikaw naman, Alexa, anong gusto mo? Carrots. Ano no? Carrots. Carrots. O ito, pambili mo ng carrots. Okay? Carrots. Ito, 24 carrots ha. Bili ka ng 24 carrots. Ikaw naman, Nicolas, anong gusto mo? Popcorn. Ha? Popcorn. 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 Pambili ng popcorn. Sige. Teka, dito ka. Gitna ka. Teka. Okay. Yan. Ayan. Lunes, gumastos ka. Kasasweldo mo lang, ha. Martes, gumastos ka sa pangangailangan ng anak. Hallelujah. Wednesday, gumastos ka ulit. Thursday, anong pangalan mo nga? Rio. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Prutas. Gusto mo bumili ng prutas? Sige, pabili ng prutas. Ayan. Tapos, pagdating ng Biyernes, anak, anong gusto mo? Pera. Ano gagawin mo sa pera? Anong gagawin mo sa pera? Bibili. Ng Chicheria. chicherya. Sige na nga. Tingnan nyo, ha. Pambili mo chichirya, naubos ng pera mo. Lord, wala na kaming budget. Lunes pa lang hanggang Biyernes, ubos na, wala na kami panggastos ng Sabado, Linggo. At doon ka pala magpe-pray. Lord, please provide. Nangyayari?
Yes. Bakit? Naubos ang pera mo kasi pagkasweldo mo, feeling mo hindi mauubos yan, araw-araw may pangangailangan ka. Kuryente, tubig, renta, pamasahe, chichirya, ayun. Kaya, minsan, hindi natin napagdudugtong yung kinsenas at katapusan. Why? Kasi naubos na. It's because we miss a very important principle na tinuro ng ating Panginoon. Ano yon? Give us today our daily bread. O, halimbawa, balik niyo yung pera ko. Balik. Ayan. Okay. Halimbawa, Kuya Jester, lika rito. Kunyari, ito si God. Okay? Kunyari, siya si God. Naniniwala ba kayo na kung kayo ay manalangin, sasagutin ni Lord? Kunyari, ito si God. Pakidagdagan yung pera mo. Pakidagdagan. Ayan. Okay. Thank you. Ayan, okay na yan. O, halimbawa, sumuweldo ka. May pangangailangan anak mo. Anak, ano kailangan mo ulit? Pagkain. Lord, nag-pray ka. Lord, kailangan ng anak ko ng pagkain. Sasagot ba si Lord? Ayun. O anak, para sa pagkain mo. Tuesday, anak, ano kailangan mo? Carrots. Carrots pa rin, talaga naman. Nagmana ka ba sa kuneho? Nag-pray ka, Lord, pambili ng carrots ng anak ko. 24 carrots, please. Sumagot si Lord. Listen to this, Tignan nyo to. Oh, praise God. May provision. Anak, pambili mo ng carrots. Ikaw, anong gusto mo, anak? Popcorn. Lord, talaga kailangan niya ng popcorn. Kung hindi, baka kung ano mangyari sa kanya, I need popcorn. Magpo-provide si Lord? Yes. Anak, pambili mo ng popcorn. O ikaw naman, anak, ano kailangan mo? Prutas. Lord, please, Panginoon, hallelujah, kailangan ng anak ko ng prutas. I believe in your provisions. Magpo-provide si Lord? Yes. Ito, pambili mo ng prutas. Anong gusto mo? Pera. Pera talaga. Mukha ka ng pera eh. Anong gagawin mo sa pera? Bibili chichirya. Lord, kung hindi siya makakain ng chichirya, baka mangayayat ang anak ko, Panginoon. Please, keep her healthy. Magpo-provide si Lord? Yes. Anak, pambili mo ng chichirya. Ano nangyari sa sweldo mo? Naubos ba? Naubos ba? Hindi. Bakit? Kasi in-apply mo ang principle ni Lord, ano yon? Bawat araw na may pangangailangan ka, give us today our daily bread, give us today our daily bread Tuesday, give us today our daily bread Wednesday, give us today our daily bread Thursday, give us today our daily bread Friday. Araw-araw na pangangailangan mo, hinihingi mo kay Lord, and God will provide. Hallelujah. And listen, kaya hindi ka mauubusan. Kanina, pag naubos na at may nangailangan ng tulong, makakatulong ka pa kaya? Hindi na. Pero dahil araw-araw, in-apply mo ang principle ni Lord, hingiin mo ang pangangailangan araw-araw, magpo-provide si Lord, hindi mauubos ang anumang meron ka. Amen. At, listen, but wait, there's more. Na-provide na yung pangangailangan, at meron nangailangang ibang tao, then that's the time you can give generously to other people. Amen. Amen. Anong kailangan mo ito? Meron akong extra. Bakit? Kasi provide na ni Lord ang pangangailangan ko at meron pa akong sobra. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Purihin natin si Lord. Sige, pakibalik na yung mga pera. Hindi, pambili nyo na yung mga prutas nyo. Amen. Did you get the, nakuha niyo po ibig sabihin? This is a very powerful prayer. At minsan nakakalimutan natin.
ihingi natin araw-araw. Sabihin natin, araw-araw ang ating pangangailangan. Pastor, may pera pa naman ako. Meron pa naman ako savings sa bangko. I don't care kung magkano savings mo sa bangko. Huwag mo yang gagalawin. Hingin mo pangangailangan mo kay Lord sa araw na yan, and God will provide. Para yung pera mo sa bangko, hindi yan mauubos. Amen. Hallelujah. Tuloy po tayo. Pangalawa, una, seek. Ano to? Pray daily, pray for your provisions daily. Pangalawa, seek God's kingdom daily. Araw-araw din, unahin natin kalooban o yung kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po ito, isang sikreto, idudugtong ko rito. Sabi rito, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kung anong meron ka, hindi mo lang hinihingi ang pangangailangan mo araw-araw, pero inuuna mo sa buhay mo na pagharian ka ng Diyos. Wow! Kung anong meron ka, dadagdagan pa yan ng ating Panginoon. Amen. Yung mga kinikita ninyo sa pag-grab, na di ba, kung hindi ka magtrabaho, kung hindi ka bumiyahe, wala kang kita, tama? Kayang-kaya ni Lord i-provide ang pangangailangan mo ng higit pa sa inaakala mo. Amen. Huwag lang tayo titingin sa kumpanya natin. Thank God sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Amen? Salamat sa trabaho na meron tayo. Pero ang ultimate provider natin, wala iba kundi ang ating Panginoong Diyos. He is Jehovah Jireh. He is our provider. Amen. Basta tama ang puso. Ano yung una? Hallelujah. Yung letter S, dapat spiritual ka. Pangalawa, dapat open-handed ka. Pangatlo, prayerful ka. Hindi lang minsan ka mananalangin, but araw-araw. Ano ang magiging resulta nito? Ano naging resulta nung katangiang yon ni Cornelius? Meron siya nakitang vision at yung anghel ay pumunta sa kanya at sinabi sa kanya ito. So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Ang iyong mga panalangin at ang iyong pagbigay ng tulong ay nagsilbing alaala. Itong lahat ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Amen? Ano po nangyari? Ito po. It became a sweet smelling aroma unto God. Amen. So mga kapatid, in closing, no? Kung gusto po natin magkaroon ng impact ang ating pagbibigay sa Diyos at lalo na ang ating panalangin, ang tanong po, what makes our giving a memorial offering unto God? Ano po ang kikilos upang ang ating pagbibigay ay maging alaala na handog sa Diyos? Kung sa mundo, meron tayong tinatawag na SOP, Standard Operating Procedure. Ang Diyos din po ay merong SOP. Ano yung SOP ni Lord? Number 1, we have to be spiritual. Ano yung pagiging spiritual? Devoted to God and fear God. Pangalawa, we must be open-handed. No? Give to the needy generously and give to God generously. And lastly, prayerful. Ano gagawin po natin? Pray for provisions daily. Sabi natin daily. And lastly, seek God's kingdom daily. Pag ginawa natin yan mga kapatid, anumang tulong natin sa kapwa, anumang pagbibigay natin sa Panginoon, lahat ng yan will serve as a sweet smelling aroma unto God. Amen. Amen. Parang pag nagbigay ka, pag nagpray ka, si Lord parang, wow, ang bango. Wow, ang sarap naman
ng pagbibigay ng aking anak. At hindi niya yan makakalimutan at tayo po ay bibigay niya ng gantimpala. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Did you learn something today? Sabi mo sa katabi mo, sundin natin ang SOP ni Lord. Ano yung SOP ulit? Open-handed. Prayerful. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Praise God. And let us pray. Lord, maraming po salamat sa hapon na ito. Muli, tinuruan niyo po kami, Panginoon, ng inyo pong mga panuntunan na kung dito po sa mundo ay meron po kaming sinusunod ng mga SOP saan man kami magpunta, O Diyos. Sa aming paaralan, may mga SOP or Standard Operating Procedures. At ganoon din po sa aming kanya-kanya kumpanya, Panginoon, na kung amin po hindi susundin, ay magkakaroon ng chaos o magkakaroon ng masisira ang isang lugar, Panginoon. At ganoon din sa pagluluto o anumang bagay na amin pong ginagawa. Subalit kung kami po ay susunod, magiging banayad ang lahat at maging kaaya-aya sa mga tao. At ganoon din po sa inyo, Lord God, meron ka rin pong SOP. Lalo't higit sa aming pagbibigay, nang sa ganoon, ito po ay maging katanggap-tanggap sa inyo at tunay nga pong lalapat sa inyong puso at magsisilbing ala-ala sa inyong harapan. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na maging spiritual, na magkaroon ng open-handed at maging prayerful. Na araw-araw, O Diyos, anumang pangangailangan ay amin pong hihilingin sa inyo. Nang sa ganun, Panginoon, lahat ng aming gagawin sa aming kapwa o pagbibigay sa inyo at aming panalangin ay magsisilbing sweet smelling aroma. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo na at ihanda na po natin ang ating generous giving sa Panginoon. Amen? Okay. Sige po, may mga envelopes po dyan at tawagin ko na po ang magbabahagi sa hapong ito. Okay, good afternoon. So, for our tithes and offerings today, I'll just read the verse Mark 12:41 41 to 44, and this is about the widow's offering. So, it says, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." So, ang verse na to, it talks about generosity of the heart. Because in this verse, we can see this poor widow giving all that she has. Although it's not as much as how much these rich people are giving. God values the intention and sacrifice behind your giving, not the size. So, in Tagalog, hindi siya about sa gaano kalaki, pero about siya sa okay, I can say it in Tagalog. Never mind. Sa intention. About siya sa intention. So, in the same way, yung giving natin, it has to come, dapat galing siya sa ating puso. Hindi lang dahil sa obligasyon na kailangan natin magbigay, pero tayo ay magbibigay dahil mahal natin ang Diyos. And in the same way kasi, if nilagay natin ang tiwala at trust natin sa Diyos, edi ang Diyos ibabalik ang ating mga kailangan
siksik, liglig, at umaapaw. Okay, so let's pray. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for the verse that, the message that you have given us today. Thank you, oh God, that we have learned the value of giving and how important it is to give. And in the same way, Lord, we also learned about the blessings that we will receive when we give back our 10% tithes and offerings to you. And right now, Lord, I pray that everybody in this room who gives today, you will return to them what they have given tenfold, 100-fold, and even 1,000-fold, Lord, because there is nothing impossible with you. So, Lord, right now I pray that whatever desires and provisions that the people in this room need right now, Lord, we pray that you are our provider and that you will provide to them all that they need, oh Lord. So, right now, Lord, I would also just ask that you bless each one who gives today, bless the works of their hands. And we thank you for your reminder today of how important it is to give. And all these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. So, pwede na po ilagay ang tithes dito po. Alright. So kung kayo, nung nilagay nyo ba, nakangiti kayo? Kasi kung nakasimangot ka pa. Gawin po nating habit yan. Whenever we give with a cheerful heart. Lord, salamat sa biyayang pinagalaw mo sa akin. Lord, salamat sa trabaho. Lord, salamat sa negosyo. Amen. Lord, salamat sa provision ninyo. Hindi nyo kami hinahayaang magutom. At Lord, binabalik ko sa inyo ang para sa inyo na may kagalakan sa aking puso. Amen? Tapos pag nilagay niya, may ngiti. Tapos may picture kayo sa langit. Wow, di ba? O, pag may picture kayo sa langit, sasabihin ni Lord, o mga anghel, nakikita niyo mga anak ko. Nagbibigay yan na may ngiti. Amen? At sisiguraduhin ni Lord ang bawat isa ay makakatanggap ng pagpapala. Amen? Hallelujah. Sige tayo po lahat ay tumayo. It's 5 o'clock. Right on time. Ganito lang po ulit, ang atin pong Christmas party ay December 22. Team Bahay, you are welcome to attend. But please, i-message nyo po kami. Okay? At kung may iimbitahan kayo, please, iparegister nyo kaagad. Okay? Kasi nung anniversary, yung iba nagbigay ng iimbitahin nung gabi nung anniversary, yung iba the next day, mangangapa tayo kasi kailangan po nating ihanda kung ilan yung pagkain. Okay po? Kasi we want to make sure lahat ng pupunta dito, makakakain. Amen. Okay. 1:30 ulit tayo kasi may program pa para hindi po tayo gabihin. Okay po? Sabi mo sa katabi 1:30. Team Bahay, 1:30 tayo ulit. Para mas maaga tayo matapos at yan, pwede pa kayong makapamasyal. Okay? So, iunat natin ating kamay sa ating pagbibigay at tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa kabutihan, patuloy yung provision po sa amin at Lord, salamat sa aming natutunan sa hapong ito patungkol po sa inyong SOP sa pagbibigay at yun po, Panginoon, panatilihin po namin ang aming espiritualidad at kami po ay maging bukas palad or open-handed and Lord, kami po ay maging prayerful na araw-araw, Lord God, ay kami po ay mananalangin sa inyo kasama po ang paghingi po namin ng aming mga pangangailangan. Nang sa ganun kung ano pa ang meron kami ay hindi po mauubos. Bagkus, Lord God, madadagdagan pa na madadagdagan at anumang oras na merong mga ilangan, meron po kaming maiambag, meron po kami maitutulong sa kanila.
Lord, tiyataas ko po ang inyong mga anak. Taas po natin ating kamay sa Diyos. Father God, in the name of Jesus, I declare the blessing of God and the blessing of heaven sa bawat isa. Lukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo, and I declare now, no weapon form of the enemy against us shall prosper. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi pati na rin po sa kanilang tahanan. At Panginoon, hallelujah, sino bang may mga sakit, karamdaman, o mahal namin sa buhay na meron pong pagdaing, kapansanan, o anumang sakit, karamdaman, Lord, aming inaangkin ang inyong pong kagalingan and restoration in the name of Jesus. Because you are our Jehovah Rapha, the Lord our healer, and you are our Jehovah Jireh, the Lord our provider. At Lord, tanggapin niyo po lahat ng kapurihan, kataas-taasang pagsambang parangal papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. Dismiss us in your love, at muli niyo po kaming pagsamasamahin sa susunod na linggo. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! God bless you.